Morning po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel lang inyong pong lingkod. So today is dali na pa January 7, 2026 at tayo ngayon ay papunta dyan sa may Saint Peter Chapels sa may Quezon Avenue, Rojas, Project 1, Quezon City po yan. At dadalhin po natin sa may Quezon City Hall, Civil Registry. Teka lang, parang flat Quezon City Hall, Mayaman, Barangay Central Diliman, Quezon City po yan. Okay, magbabalik po tayo mamayang konti pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay sa Quezon City Hall nga. Okay, so magbabalik po tayo mamayang konti pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakasakali man po na may marinig kayo, mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organisasyon, sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel nito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po na pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamayang konti po pag nakuha na po natin sila. Samantala, makinig tayo ng mga nagbabagang balita at mga talakayan na. Baka yung sumisigaw, nanggagaling din sa depression, yung wala na rin, sobra na siyang stress, marami nang nangyayari sa buhay. So, siguro yung partner can be a little more understanding. O, because parang nasigawan mo yung mga bata kanina. Kamusta ka ba? O, number one, siguro pwedeng hindi tayo masyadong ganyan katindi magalit over plates, over na hindi na hugasan ng plato, number one. Number two, kamusta ka ba? Parang ang bilis mong mainis kanina, ang bilis mo sumabog. Baka hindi kasi siya na nakakamusta o natutulungan din pag-distress. Diba? Lalo na yung mga full-time na kung nag-aalaga ng mga bata at saka ng bahay kasi hindi naman nakakamusta. Ayun, check up up yun. Saka isa rin na mahalaga ba, kung makalimutan, yung marunong ka mag-sorry, dapat. Kasi minsan parang, meron din kasi na, sabi niya, hindi yan nagsusorry, pero pinapakita niya sa action. Okay na. Pwede na rin pa yun. Ilalambingin ka, bigyan ka ng regalo, flowers, or biglang, alika, labas tayo. Parang akala niya, Tahimik bigla tapos siya sa na. issue na yun, tapos alam mo, Tama ba yun? Eh, pag nilambing ka, nabanan ninyo na rin yun. pwede na ba yun? Yung hindi kailangan ng word sorry, pero yung actions naman pwede ba na lang. May mga partners na nasasanay na sa ganyan. So, tinitiis nila. Ako, sa... ang mga bata, hindi din natutulungan. Hindi kailangan perfect ako dati. Hindi marunong mag-sorry. Pero ako rin dapat hindi ako marunong mag-sorry. Or, kasi mami daddy feeling nila perfect na hindi sila marunong mag-apologize. Pero sa totoo lang, hindi naman sila perfect. Yung fall natin mula sa pedestal na nilalagay natin, sarili natin na tayo marunong mag-sorry, medyo mabilis yung bagsak. Diyan nagkakaroon ng rebellion din yung mga bata. Nasa parenting topic. Pero may benefit nga, yung sabi ni Mark, na marunong tayong mag-verbalize ng ating apology. Yung iba, okay na yung gestures, pero mas maganda yun na pag-uusapan. Ito iba naman ang dynamics ikalala ng ating texter, makaisa si 9830. Sabi niya, kami ng Mr. ko, 36 years na kami magkasama. Pag naiinis daw siya ng sobra, 1 week hindi na sila nag-iinitan. 1 week siya, tapos nawawala na lang daw. Ito nila yung pinapakita sa kanilang mga kaanak na may something sa kanila, no? Pero hindi nakikita ng mga bata. Hanggang daw sa pag magiging okay na lang ulit, hindi na pag-usapan, yung namatay, nag-die down na lang yung inis. Okay na? Pero okay na Pero lang sila. okay ba talaga yun? Pick up po, grab po. Okay ba yun?
Yan yung sabi natin tolerance. So, pag napupuno na ang vulkan, puno na yung vulkan, aalis. Magdi-distress somewhere else. Magpapakasyon, iba ko. Na yung kamusta ka, wala na yung, hanggang sa, hindi na sila makapag-usap. Dahil, tuwing mag-uusap sila, uunahin muna nila yung magkano yung bayarin na, tuition na ganito, puro problema, pag nag-uusap kayo. Tapos, pagod na kayo, tulog na. Hindi, wala nang panahon para ba sa, sa mga relax lang. Oo. Paano ba yun? Pero natotohanan naman yun na kasi hindi mo, kailangan nyo munang i-resolve yung mga responsibilidad eh. Hindi ba? Oo, yan yung mga romances and partnership na once na stress everyday life na pumasok na sa dynamics ng kanilang relationship, nakakalimutan na yung happy romance part na balikan natin yun. Ngayon, ay New Year or Valentine's, malapit na ulit. I hope pero may review natin yung ating relationship natin na ba tayo naging with. Nung nagpakasal pa tayo, ito ang vision natin sabi isa't isa. Pwede rin kasi yan ang nakita nila sa parents. Ay, yung mga parents ko lagi nag-aaway tungkol sa parents, tungkol sa gawaing bahay, tungkol sa mga bata. Ay, normal, no? Pero yan ba talaga ang gusto mo? Yan ba talaga ang na-envision mo sa relationship niyo? Kung hindi, time to make a change now. And it just takes a small step. No? Kung dati, lagi lang kayong hindi kasi ako kinakamusta. Hindi ko rin siya kakamustahin. It takes one person to make one change na hopefully merong reactive change dun sa partner. Take a pause. Bago ka sumigaw, bago ka magnat, sabihin mo na, hello, kamusta ka? Lambing, no? Magugulat yung partner mo, maninibago. Yan mo, okay lang yan. Nakasasagutin ka na, ikaw, kamusta ka rin? Pwede ba muna, hello, kamusta ka? Gusto mong kape? Oo, kumain ka na ba? Kumain ka. Yung pagkakain. Kasi ganito, meron tayong babayaran. Deadline na next week. Tapos, naninigil na. Diba? Pwede ba yun? Eh, kasi Huwag may naman holiday natin. eh. Pag Mag-set ka ng may kailangan na, sana paggawin natin ng regular para hindi naman, ako, magyayaya mag-date kasi meron malaking babayaran. may dalang logbook. Na trauma. Trauma yun. May pakay. Kasi tayo na May trauma. pakay. Ayoko na makipag-date, may kailangan. Oo. Make that a regular thing, whether or not meron tayong malaking problema or challenge sa buhay. That's maintaining the relationship. Actually, facing nyo yun mag-asawa. Hindi, walang, yun eh, parang formula. Di ba, no? Ay, sa inyo yun eh. Depende sa ugali nyo mag-asawa. Ito, kalimitan din iritasyon to sa couple. Sa itong tinetext sa atin ni 8248. Sabi niya, dapat lagi kasing pinagbibigyan ni Mrs. si Mister para iwas init ulo. I mean, ang sinasabi niya siguro yung labing-labing. Labing-labing. Ay, Okay. pakibalance niya because ayaw rin naman natin na yung stress na wife, pinipwersa mo naman dahil ikaw ang nanghihingi, hindi ba? So, Yes. paano ba, Miss Aiza, yung balance Paano kapag nito? pagod talaga si Mrs. at hindi Well, the whole part of marriage, part of the benefits, part of the joy is a happy intercourse level, right? A happy intimacy level for the two of you. Pero, lalo na ang mga babae, kung stress sila, they cannot go there. So, if you want to have some intimate time with your wife, you also have to give her needs. And part of her needs is family commitment, conversation, lambing, finances are okay, and then that you make her feel very, very beautiful and all that, no? Oo. You cannot expect na, gusto ko kasi in one go, ready sila. Hindi. They will Oo. not Saka be able to parang do that. Parang nililigawan mo pa partner rin yan. yun. Gusto mo pag uwi mo may labing-labing. Umaga pa lang tinetext mo na yun. Yes, How are you? yes. Ganon. O Or kaya naman, tutulungan mo siya halimbawa, sa tutor ng mga anak o Oo, mag-aaral meron kang Saka maano ka kasi May nga, barter yun, unang-una, barter. mahalaga that you get consent, no, kahit kasal na kayo. So, ibig sabihin, Oh, yeah. makikiramdam ka naman. Halimbawa, nasa kama na kayo. Ano ba naman yung
masahiin mo muna siya. May foreplay ba na ibig sabihin ay, don't worry, hindi tayo pupunta rin sa detalye yun ha. Ibig ko sabihin meron ka man lang na, masahiin mo muna si Mrs. kasi pinakikiramdaman mo if she's in the mood or pagod siya. Pag after mo siyang masahiin sa balikat ay naghilig, pagod siya. Hayaan mo na. Idiretso niya na yung pahinga. Pero kung kinanahan din siya, there it goes. Okay. Yung gusto mong mangyari, ay di full consent, ang saya-saya ng experience nyo that night. Correct. Full Diba? consent. Agree. I like that word. Dapat Full consent and then mutual kayong yun, satisfied. mutual. If the women feel very, very loved, Yes. it's easy for them to be physically intimate. Ito sa FB page natin, Isa Mark, si Veer, sabi niya, si Veer Alito, sabi niya, pinakamalaking issue daw is wife always right. Marami daw baon na sagot. Di ba may kasabihan, happy wife, happy life. Tama ba ito, Isa? Well, I like that. Siyempre, Oh, diba? I would outright disagree naman. Happy spouse is happy life. So, Oh. both, it takes both, ano. Pero minsan kasi nagiging line yan, lalo na yung mga husbands na would rather have a peaceful life than argue with their wife. Lalo na kung may tiwala naman sila na what their wife is doing for the good of the family and they know best, no? Pero, siyempre, kung hindi bukal sa loob ng mga husbands yan, you also have to speak your mind. You have to assert kung ano yung opinions nyo, no? And then, for the good of the family. I'm sure may level of respect naman for both sides. Parang ano ako dito, nakaka-relate ako dito. Wife is always right. Ganun ba? Hindi, pero kasi, After 13 years. tama, nagkagaling yun sa salit sa trust and love. Masasabi lang Correct. niya ng esposo mo, ng asawa mo, dahil alam niya yung ano mo yung intention mo, saka yung puso mo. Bakit mo pinaglalab? Baka may issue kayo na pinag-uusapan. Ay, hindi, mas tama tong gawin ganyan. Yes. So, sabihin niya, okay, you're right. Kasi naniwala na naintindihan niya yung punto mo. Hindi dahil, sige, para matapos na lang yung usapan. Teka lang, mag-a-add ako. Ilan Oh, ano? 13 years of boyfriend. 2007 kami kinasal. Ilan taon? Oh, mag-19, mag-20. Nagpag-ako pa talaga ako. Hindi, ito pa. Totoo daw na dapat magkaibigan kayo. We're best friends kasi. Bago magpakasal, ano? Best friends ba muna kayo bago kayo? Friends lang. Naging best friends kami nung mag-asawa na kami. Yes. Kasi, The best underlying core and foundation in any relationship is a very, very good friendship. Kasi dyan nanggagaling yung talagang respect and you know how to have fun. So both in respecting each other's personality and especially now you know that you can be each other's fun and have fun with each other and not just have high expectations. oo, pero ano may nakausap ako, sabi, huwag daw kayong maging best friends. Huwag kayong maging friends. Iba yung dapat friend, iba yung asawa na level. Iba daw yun eh. Iba daw yun. Kasi pag magkaibigan, diba yung parang lahat masasabi mo, baka maiba yung relationship. Pero ako kasi, sa aking karanasan, dahil nga best friends kami, hindi ko alam ano, so it's supernatural. Nahihiwalay namin yung halimbawa, yung problema kayo mag-asawa. Nagsishift kami na mag-uusap kami as magkaibigan. Parang walang judgment kahit na problema bilang misis ako. Paano? Problema. Baka tinutukoy niya, iba yung nagsasabi niya, baka tinutukoy niya, iba yung ibawa, siya, may husband siya, pero meron siyang friend na girl. Yun nga. Nagre-release ka muna, kailangan mo ng isa pa na mapapag-releasean na. Tama ba yun? You can keep your friends that you feel you can talk to, especially kung may concern ka about your spouses. Pero sana, hindi lang sa kanila. Pwede kang kung puno-puno ka na, ilabas mo ng konti sa kanila. Yung mga hindi mo sisiliin. Kasi, alam mo, safety was a talk to. Pero at the end of the day, kung may issue kayo, dapat pag-usapan mo yan sa partner mo. Dapat. Kahit sa yung problema o pamilya niya, pamilya mo, ganun. Kasi
Oo. Pero mahirap. Kaya nga dapat yan, pinag-uusapan bago kayo pumasok doon sa relasyon eh. Si Singit po ito kasi humihingi ng tulong sa atin. Advice. Extra natin si 8013 eh. Ma'am Aisa sabi niya, hi po, okay lang po. Marami rin siyang gustong sabihin sa asawa niya, pero hindi niya masabi dahil matapuhin ang kanyang asawa. Kaya daw, alam mo na pag sinabi mo, hindi rin mariresolve dahil iisipin lang niya nega. Ano po ang dapat kong gawin? Sabi. Yan kailangan mo yan invested ng positivity. So pakita mo muna sa kanya na you are good, you're wonderful, you're great, i-secure mo muna siya kumbaga. Kasi pag yung mga tao sobrang sensitive sa correction or sensitive mag-usap, yung mabilis magtampo, that's coming from a strong level of insecurity. Pero kung isi-secure mo na this is what you do good, ito lang ang gagawin natin. Kumbaga, at saka iwasan natin yung word na but. Alam mo, okay ka sana ng asawa, kaya lang, ganyan. Maririnig lang niya yung kaya lang. Pwede mo sabihin, alam mo, okay kang asawa, and here's how you can be better. So, next time, let's try this also. Kumbaga, good to great nga, sabi natin. Oh, I love how you cook your sinigang, sweetheart. Next time, subukan natin medyo maanghang or medyo mas maasin para something different. Hindi, not to say na pangit yung niluto mo before, parang ibahin natin para adventure to for us, the two of us. There's a way to say that also, and then again, I'm presuming ang ating texter ay paglalaki. So if flood po si girl, si wifey na, alam mo, galing mo talaga, sweetheart. Ito yung mga specific things na I love about you. Kahit wala kang correction. Para alam niya na, i-master mo yung paraan ng Sa loob po ba? mo niya kasi parang pagka nakaramdam yung pinaplastic mo siya. Medyo baka parang insincere ang dating, di ba? Alam mo, ha? Ang galing-galing mong wife eh. Tapos bigla kang segue sa timpla ng sinigang. Baka Ay, sabihin niya, ikaw oh, kaya. pinaplastic ako. Baka gusto mo ikaw na lang mamalenggit, magluto mga bawang at sibuyas. Medyo gagalingan mo, delivery mo dyan na sincere ang dating. Ha? oo, and you're coming from, you're expressing also how you feel. I feel so joyful when you do this. Let's try this next time para maiba naman, subukan natin, ganyan. So, yes, practice delivery, pero kung gusto mo talaga na medyo may changes in your relationship para maging open siya sa mga sasabihin mo, ay kailangan talaga tayong magsanay, mag-adjust, mag-practice ka, mag-rehearse ka sa salamin kung gusto mo. May pahabol ako isa na lang ay kasi minamadali kami ni Joyce eh. Pero isa pa sa issue kasi to, Okay. yung magulang. Di ba, may opinion ng mga magulang, close-knit eh, mga Pilipino, You mean diba? mother-in-law? Mother-in-law, oo, di ba? Yan, yung maiwasan na pag may problema kayo mag-asawa, nalalaman nila may opinion. O, paano ba i-deal kasi nagiging, ang tawag nito, cause ng away ng mag-asawa, di ba? Sinong kakampihan nung asawa? Yung nanay niya, di ba? Kung nag-aaway ang in-law. So, paano yung ganong structure? Paano yung i-resolve yun? Hindi may iwasan eh. May sariling opinion yung mga in-laws, di ba? So maganda, bago pa ikasal, maging malinaw na yan sa asawa mo. O sana pag tayo nakasal, sabi nga sa Bible, we are our own image na. No, so sana, in front of your parents, you can honor them, respect them, but let them know na pag-uusapan natin ang final say sa ating relationship. Pero in front of the parents, you can say salamat po sa tulong nyo, we honor what you say. Sige po, pag-uusapan namin yung mag-asawa. So, ipakita yung respect sa parents in front of them. We should not disrespect the elderly lang naman. Pero kailangan malinaw sa asawa mo na kayong dalawa mas solid. Pag-uusapan nyo at the end of the day, kayo ang may say. Ang ginagawa rin healthy ng ibang couples bago sila ikasal, inuupo nila yung kanilang mga parents. Hello po, oy kakasal na kami. Salamat sa tulong nyo sa pagpapalaki nyo sa amin ngayon na mag-aasawa na kami. Sana po you'll respect that we'll also have our say in our home, in our children, in our family. We did that bago ko manganak. Sinabi ko sa phone, alam ko, excited kayo maging lolo and lola. Let you know that I hope you'll understand that. So, kung nakikita nila, walang partihan. Sinabihan namin sila together in one luncheon. So, you're preventive tayo sa mga Pero kung nandyan na, pwede namang magpaliwanag ulit, mag-explain ulit, kahit ang yung mga usually nagpapaliwanag ay yung kadugo. kadugo. So, sino yung anak? Siya yung kakausap sa parents.
as the parents are stepping Yes. out of Ito line na po, without God bless too po. much. Okay. Kasi hindi nila may tatakwil sa dugo nila. May tatakwil ka nila sa nindo, pero yung kadugo nila, Thank you po. Guys, thank you sa iyong Siyempre, if there's any other questions, may pag-informasyon, consultation na mahanap niyo po kami sa Facebook, The Love Institute. Yan, si Miss Thank Aida you. Caparal, Happy New Tabanyoyong Family and Ayan, Relationship sunod-draft na natin siya. So maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat. God bless. Paalam po muna, pansamantala tayo ay gagawa na Maglalagay ng ibang video sa ating susunod na misyon. Paalam po.